Abogado ni Apollo Quiboloy pinagtawanan ng netizens, matapos ipa-boycott ang Chooks to Go dahil sa advertisement nito sa social media. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Attorney Mark Tolentino, ang legal counsel ng founder ng Kingdom of Jesus Christ at self-proclaimed appointed son of God na si Pastor Apollo Quiboloy, ay pinagtawan ng mga netizens sa social media. Ito ay matapos niyang punahin ang advertisement ng isang sikat na kumpanya. Matatandaan na, noong September 8, 2024, dinakip si Pastor Apollo Quiboloy at ilang miyembro ng kanyang grupo sa Davao City kasunod ng serye ng mga coordinated police raid sa kanyang compound. Matapos makatanggap ng 24 hours na ultimatum mula sa Philippine National Police, isinuko ni Quiboloy ang sarili sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Ang pag-aresto sa kanya ay bahagi ng patuloy na mga legal na aksyon na kinasasangkutan ng maraming kasong kriminal na isinampa laban sa kanya at sa kanyang mga kasama. Naging viral ang pagka-aresto sa kanya at naging laman ito ng mga memes sa social media. Iba't ibang mga Facebook page ang mga nag-edit ng mga litrato ni Quiboloy para pagtawanan. Kamakailan, isang Facebook user na nagngangalang Attorney si Mark Tolentino, legal counsel ng Code ay binatiko sa publiko ang kumpanya sa paggamit ng imahe ng kanilang founder na si Pastor Apollo Quiboloy nang walang pahintulot na ipromote ang kanilang produktong lechon manok. Lumitaw ang kontrobersya nang gumamit umano ang Chooks to Go ng imahe ni Code founder Pastor Apollo Quiboloy para ipromote ang kanilang inihaw na manok. Sinabi ni Tolentino na ang pagkilos na ito ay itinuturing na isang uri ng cybercrime at hiniling na mag-issue ng pampublikong paghingi ng tawad ang kumpanya. Kung mabibigo ang Chooks to Go na gawin ito, gagawa ng legal na aksyon laban sa kanila. Ang advertisement ay tinanggal mula sa pahina ng social media ng kumpanya. Hindi ito ang unang pagkakataon ng kumpanya na nahaharap sa mga naturang akusasyon dahil ginamit nila ang imahe ni dating Mayor Alice Go para sa isang katulad na promosyon. Iginigiit ng COGC ang pananagutan mula sa kumpanya para sa kanilang tinitingnan bilang hindi etikal na mga gawi sa advertising. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon sa online, na may ilang hinuhulaan na ang kontrobersyang ito ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang negatibong epekto sa imahe ng kumpanya. Gayunpaman, ang kumpanya ay hindi pa naglalabas ng pampublikong paghingi ng tawad na nagpapasiklab ng karagdagang pagkadismaya mula sa mga miyembro ng COGC at iba pang sumusuporta sa boycott. Samantala, narito ang mga comments ng mga netizens. Anong ikakaso walang sauce ang Chooks to Go? Anong case? Wala naman sinabi na siya Quiboloy. Affected much? Guilty yarn. Attorney question po, one element po ng libel, cyber libel, for this post ay malice. So ang tanong ko po ay ganito, is the post malicious po or delicious? Thanks, support Chooks DA. Nice job, Chooks to Go. Lilipas din yan sir. Support Chooks to Go. Sauce palang ulam na, tama po kayo dyan, Attorney. Buti na lang at pinost nyo kundi hindi ko malalaman. Simula ngayon bibili na ako lagi ng Chooks to Go. Support po natin sila. Sauce palang ulam na, Kingdom of Chooks to Go sarap kahit walang sauce, good job Chooks to Go. Mapapasuko talaga si Evie sa sarap.